Nagpakita na nga ang mga bagong malalakas na makakalaban nila Goku. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan natin ang Chapter 7 ng Dragon Ball Hawkeye. Pero bago nga ang lahat ay mag-like na nga kayo sa ating video para mas pagsipagan pa tayo na gumawa ng mga video about Dragon Ball, kaya nga ngayon ay magsimula na tayo. At bago ako magsimula ay mag-recap nga muna tayo sa last chapter. At sa last chapter nga ay atin nakita na pinuntahan nga nila Goku itong mga rebelding Saiyan kung saan ay nandun nga itong si Kale at Caulifla. At dumating pa nga sa point na gusto mang makalaban nila Kale itong si Goku dahil nga gusto lang nitong ma-experience kung paano makipaglaban sa isang God of Destruction. Pero dito nga ay hindi pumayag si Vados at umalis na nga ang mga ito sa planetang Sadala. At dito na nga papasok ang Chapter 7 Part 1 ng Dragon Ball Hawkeye. At sa unang panel nga ay ating makikita dito ang spaceship nila Frieza kung saan ay kasalukuyan ng nagsasagawa ng training ang dalawa dito. Salita nga dito si Cooler at sinabi nito na kay Frieza na mukha na nga daw itong nag-aalala. Sagot naman dito si Frieza at sinabi nito na mali nga daw ang mga sinasabi nito, habang tumatagal nga daw ay mas lalo pa siyang lumalakas, kaya mas mahihirapan ka na matalo ako sa ganitong pangyayari. At sa moment na ito ay salita nga dito ang alagad ni Frieza at sinabi nga nito na malapit na nga daw sila sa kanilang pupuntahan. Salita naman dito si Cooler at sinabi nito na tatawagan na daw ba niya ang mga army niya. Sagot naman dito ni Frieza na hindi na nga daw yun kailangan, pumunta lang naman sila dito para nga tanungin lang itong si Zuno, at wala nang iba pa. Sa moment na ito ay nakarating na nga sila Frieza sa planeta nitong si Zuno, kasama nga ng mga ito ang sobrang daming army ni Cooler, ngunit sa hindi inaasahan pangyayari ay naramdaman nga ni Cooler ang kakaibang chi dito. Kaya agad nga nitong tinanong si Frieza kung nararamdaman niya din daw nito ang bagay na yon. Salita naman dito si Frieza at sinabi nito na oo naman, sobrang lakas na kinga ang meron ito, kaya mas mabuting maging mas aware tayo sa mga oras na ito. At dito nga ay pinuntahan na nga nila ang sobrang lakas na kinanararamdaman nila. Pero sa mga oras na ito ay nakarating na nga sila Frieza sa bahay ni Zuno at nagulat nga sila sa kanilang mga nakita. Salita nga dito si Frieza at sinabi nito na sino daw ang gumawa nito. Nakita nga nila dito ang isang malaking parang tiger na kasalukuyan niyang kagat itong si Zuno. At may isa pa nga ditong misteryosong demon. Si Frieza nga ay biglang parang kinabahan dito. Salita naman dito si Cooler at sinabi nito kaya daw ba nilang makuha ito. Sagot naman dito ni Frieza na hindi nga daw siya sigurado at siya nga daw ay nakakaramdam ng kakaiba sa ngayon. At sa moment na ito ay tumawa nga dito ang misteryosong demon at sinabi nito na hindi ba kayo natatakot sa akin. Si Frieza at Cooler nga ay talagang gulat nga dito. Sa moment na ito ay mabilis nang tinapunan ng demonyo ng card itong sila Frieza at Cooler na talagang nagpagulat sa dalawa na ito. Dito pala ay nagsamon nga ang demonyo ng parang isang sobrang lakas na demonyo para nga lumaban itong sila Frieza at Cooler. Dito nga ay nagbalak na nga sila Frieza na tumakbo kasi nga na-sense nga ng dalawa dito ang lakas ng demonyo na nisamon ito. Sa kabilang banda naman ay may isang mortal nga dito ang nakasense kay Frieza at sinabi nito na pumunta sila kay Zuno, ibig sabihin na ay mga Dragon Balls nga ang pakay ng mga ito. Sa next panel naman ay ipinakita nga dito ang Super Dragon Ball, kung saan ay pinasabog nga ito ng isa na naman misteryosong demon. Salita nga ito at sinabi nito na masaya nga daw siya nang wasakin ulit ang mga ganitong klaseng bagay. Ang pangalan nga ng demonyo na ito ay Tyra. Salita nga dito ang mga kasama ni Tyra at sinabi ng mga ito na good job Tyra. Balak talaga ng mga ito na i-disable ang kapangyarihan ni Zalama para nga daw mas maging maayos ang kanilang gagawing plano. At sa moment na ito ay ipinakita nga ang mga piraso ng Super Dragon Ball. At sa next panel naman ay napunta ang scene dito sa planetang Serial kung saan ay ating makikita dito sila Granola at ang isang Namekian. Dito nga ay kinamusta ng matandang Namekian itong si Granola. Pero dito nga ay sinabi ni Granola ang about nga dito kay Frieza. Ayon dito na muli nga daw nabuhay si Frieza. Dahil nga sa mga narinig ng matandang Namekian dito ay nagulat nga ito, at pinagsabihan nga nito si Granola na wag nga daw itong gagawa ng ikakasama nito, alam naman daw nila na sobrang malakas na nga itong si Frieza, at baka nga daw mapahamak lang ito. Pero salita nga dito si Granola at sinabi nito na hindi nga daw niya hahayaan ito na hindi magbabayad sa mga ginawa nito, kailangan nga daw nitong magbayad sa kanya. At lalo na ang mga Saiyan na yon. Ngunit after nga masabi ni Granola ang mga kataga na yon ay bigla na nga lang nabasag ang isang Dragon Ball dito, kaya mabilis nga itong ni-check ni Granola at napansin nga nito na naging normal na bato na lang ito.
Pero salita nga dito ang matandang Namekian at sinabi nito na ngayon nga lang daw nangyari ang bagay na ito, at masama nga daw ang kutob niya na may nangyayaring masama. Sa planetang Namekian naman ay naramdaman nga din nila ang pangyayari na ito, at lahat nga ng Dragon Ball na hawak nila ay hindi na nga din gumana. Ang Elder Namekian nga dito ay nakakaramdam na nga din ng kakaiba. Sa planetang Earth nga ay ganun din. Naramdaman nga ni Dende na parang hindi na nga daw active ang mga Dragon Ball dito. Kaya agad nga nitong ginamitan si Piccolo ng telepathy para nga tanungin ito kung naramdaman din ba nito na hindi na nga active ang Dragon Ball. Sagot naman dito ni Piccolo na oo, naramdaman ko din, meron bang masamang nangyari. Sa next panel nga ay ating makikita dito ang mga misteryosong demon kung saan ay inaantay nga ng mga ito ang isa nilang kasama. At wala pang ang ilang segundo ay dumating na nga ito at kasama na nga nito si Zuno, salita nga ito at sinabi nito na pasensya na nga daw kung siya ay nahuling dumating. Pero salita naman dito ang isa nilang kasama at sinabi nito na ayos, nagawa mo ng maayos ang trabaho mo. Salita naman dito si Tyra at sinabi nito na bagay nga daw wala ang kapangyarihan ni Zalama ay hindi na nga daw magagawa ng mga yon na makalaban sa kanila. Salita naman dito ang isang misteryosong demon at sinabi nito na ngayon nga daw ay nakuha na nga nila ang panalo. Pero wag na natin silang maliitin para hindi na tayo magkamali sa gagawin natin. Kaya ngayon ay umalis na tayo bago pa tayo mapigilan ng mga yon. At sa kabilang banda naman ay ating makikita dito ang isa ulit na misteryosong kalaban kung saan ay bumalik na nga ito sa basement nila. Ang mga ito nga ay ibang grupo naman ng kalaban. Sa moment na ito ay salita nga ang misteryosong lalaki dito at sinabi nito na mukhang naloko nga daw sila ng mga Celestial Mage. Hindi nga daw bumalik ang mga ito sa realm, kung hindi, pumunta nga daw ito sa planeta ni Zuno para nga kidnap ito. Si Brajin nga daw ang kumuha dito kay Zuno at ang iba nga nitong kasama ay sinira nga ang Super Dragon Ball. Salita naman dito ang isa at sinabi nito na tulad nga ng sinabi ko sa inyo yon pala talaga ang nangyari. Pero salita naman dito ang misteryosong God at sinabi nito na ginawa nga lang daw niya ang mga dapat gawin niya at ang mga Guardians na yon ay aware nga din sa mga nangyayari. Pero bagay nga daw wala pang confirmation sa mga ginawa ng mga ito kay Zuno ay wala nga daw siyang dahilan para makialam. Alam nga daw nila kung gaano kaimportante itong si Zuno, siya nga ang kailangan natin para mapuntahan itong si Zeno, pero kinuha nga ito ng mga kalaban natin. Pati na din ang pinakamalakas na magical ability na Super Dragon Ball ay sinira din nila. Salita naman dito ang isang kasamahan nito at sinabi nito na alam mo pala kung sino ang nagkidnap dito kay Zuno, di ba sinabi mo na si Brajin ang kumuha dito, bakit hindi mo sila pinigilan, sapat naman ang lakas na meron ka para matalo ang mga yon. Sa moment na ito ay nagsalita nga ulit itong misteryosong God dito at sinabi nito na nagsalita ang isang primitive na Saiyan. Alam mo naman siguro kung lalaban ako sa mga mage na yon ay masisira ang buong Universe 7, hindi ako magsisimula ng laban sa ganun lalo na kung wala itong permission ng gods ng universe na yon. Sagot naman dito ng kausap nito na kaya pala pinabayaan mo na lang na makuha si Zuno dahil lang sa rules na yan. Parang mas magiging okay na piliin ang pagiging primitive na Saiyan kaysa ang magkaroon ng ganyang pag-iisip na katulad ng sayo. Salita naman dito ang isang pang-misteryosong God at sinabi nito na kahit nga daw ang leader ng Celestial Guard ay hindi din kayang sirain ang rules na yan, katulad ni Master Aizen, dagdag pang sabi nito na regarding sa Janemba may nakita ka pa bang iba. Sagot naman dito ng isang misteryosong God na ito na oo may nakita pa nga daw siya, ito nga daw ay talagang kakaiba, noong pumunta nga daw siya sa Makai Worlds, ay nakakita nga daw siya ng napakadaming bangkay dito. Para laman nga kung mga Celestial Mage nga ang magawa nito ay pumunta nga ako kay Zuno para malaman ito, pero sa hindi inaasahang pangyayari ay nakita nga daw niya itong mortal na si Frieza at ang mortal na si Cooler para nga humingi ng kaalaman dito kay Zuno about sa Janemba, at nandun nga din ang mga Celestial Mage. Salita nga ulit dito ang misteryosong God at sinabi nito na bakit nga daw hindi pa nito kinuha ang Janemba sa mga yun na nga daw ang pinakamadaling task na magagawa nito. Pero sagot nga ulit dito itong isang God at sinabi nito na alam mo naman na kahit masama or mabuti ang isang mortal ay wala nga tayong karapatan para galawin sila, sila ay isa din citizen ng universe na ito, tayo ang Celestial Guardians, bilang tagapamahala bawal tayong gumawa ng kahit anong paggalaw lalo na hindi pa natin nakakausap ang gods ng universe na ito. Dito nga ay galit na nga itong isang God at sinabi nito na nakakatawa nga daw ang rules na yan, hindi nga daw niya malaman ang dahilan kung bakit kailangan pa nilang sumunod sa rules na yan. Salita nga ulit dito ang misteryosong God at sinabi nito na yan ang dahilan kaya ako ang master at hindi ikaw. Sagot nga ulit dito ang isang God at sinabi nito na oo simula nang mapunta ka dyan sa posisyon na yan ay puro na lang kapalpakan ang nagawa mo.
Dito nga ay mayabang na sinabi ng master na ganun, bakit hindi mo sa akin masabi ang mga maganda mong nagawa? Dahil nga sa sinabi ng master nila ay nagalit na nga dito ang misteryosong god at nag-super saiyan na nga ito. Pero mabilis nga din nakapaghanda dito ang isang god na pabor sa master nila. At sinabi nito na bakit daw kailangan pang magtaas ng ki ito, tayo ay nasa harap ng ating master, mas mabuti na pag-usapan na lang natin at gumawa ng solusyon, kaysa kontrahin ang mga plano ng master natin, ito na muna ang gawin natin. Dagdag pa nito na ang suggestion nga daw niya ay wag nang magpigil, kailangan na natin mag-open ng palaro para ma-measure natin ang lakas ng mga ito. Dito nga ay sumang-ayon nga itong master nila dahil nga daw nakuha na ng mga ito si Zuno at sinira pa ng mga ito ang Super Dragon Ball, kaya kailangan na nga daw niyang mag-declare ng war. At dito na nga natapos ang Chapter 7 Part 1, upload agad natin ang next nito basta mag-like and share lang kayo.